Hello, good evening. So, for today's video, mapipilitan akong mag-share. Actually, ayoko na mag-share. Actually, ayoko na mag-share tungkol sa mga progress ng mga anak ko, sa kung ano nang ginagawa nila ngayon. Kasi feeling ko, alam mo yung feeling na parang in-overdo mo yung isang bagay. Parang in-overexpose ko sila. Tapos, I mean, ewan ko, parang ayoko nang i-share yung kung ano yung mga ginagawa nila ngayon, mga updates sa kanila. Parang ayoko na ituloy yung mga vlog ko about sa mga anak ko. Pero, aside from that, para kasi akong nagsa-start, parang, parang gusto ko na lang sarilinin yung mga ginagawa namin, kung anong mga ginagawa ko para sa kanila. Kasi nakakapagod mag-explain, sa totoo lang. Nakakapagod mag-explain kung ano yung sitwasyon, paulit-ulit sabihin, paulit-paulit-ulit kung sinasabi na inborn yun. O kaya, kasi maraming tao yung gusto kong tulungan, maraming tao yung concern sa akin sa sitwasyon ng mga anak ko. Dalawa pa kasi, 'di ba? Dalawa silang may autism. And alam mo 'yun, na-appreciate ko yung concern nila. Pero alam mo 'yun, sa part ko, parang alam mo yung pinaka ma-appreciate ko is yung bang parang gusto ko na lang matahimik. Gusto ko tahimik na lang. Ayoko na mag-share ng tungkol sa ginagawa nila, ano ng progress nila, like, ano na, nakakapagsalita na ba, mga gano'n, nakakagawa na ba ng mga normal na bagay. Which is, gusto ko naman, I mean, gusto ko naman siyang i-share. O, kagaya niyan, si Sire, napaka-independent niyang bata. Si Sire, kaya niya sarili niya, minsan nagagalit pa yan pag tinutulungan mo. Nagagalit siya, ayaw niya. And sa communication, talagang si Sire is napakagaling kung paano niya i-express yung sarili niya para lang maintindihan mo siya. Magaling na siya dun. Which is, okay, normal yun sa ibang normal na bata. Well, hindi nga normal yung mga anak ko, 'di ba? So, sa akin achievement 'yon para sa akin, 'di ba? O ngayon, 'di ba? Yun lang. Mamaya mamaya yun pa yung comment niyo, yun lang masaya ka na, 'di ba? Oh. Pero alam mo yun, para sa aking kagaya ng mga nanay na kagaya ko na may special needs yung anak, yung mga ganyang kasimpleng bagay talagang, alam mo yun, nagkakaroon ka ng optimism, parang nagiging positive ka na someday, somehow, on their own time, may gagawin si Lord sa kanila na pagbabago. Alam mo yun? So, yun ang aking faith. Yun talaga ang aking faith. Hindi talaga ako, ewan ko ha, pero meron akong pakaramdam na may ginagawa si Lord sa buhay nila na kahit hindi ko nakikita, may ginagawa si Lord. And yun yung faith ko. Yun yung kasi I believe na hindi sila binigay para lang maging ganito. Ganito lang sila ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ganun sila hanggang bukas. I mean, sa mga susunod na panahon. So, kahit papaano, sa mga nakikita ko sa progress ng mga anak ko ngayon, ibang-iba 2 years ago. Ibang-iba 2 years ago talagang yung expression nila yung self-expression nila, para lang ma-express nila yun, kailangan nila idaan sa sigaw, o kaya sa iyak, sa pagwawala, o kaya
sa ibang bagay na disruptive na parang kailangan nilang sumigaw, magwala, mag-meltdown. Ngayon, lesser siya. Kasi kaya na nilang express yung gusto nilang sabihin sa akin or gusto nilang gawin. Ganun na sila ngayon. So, nakakita na ako ng dami ko, yung improvements nila talagang, alam mo yun, ano na, hindi siya kagaya ng normal, kasi nga hindi sila normal, pero sa part ng autism world, they're doing good. Kaya nila, kailangan mo lang talagang i-train, i-model lahat para magets pa nila, i-routine, ilagay sa routine. Alam niyo ba yung routine? Hindi niyo alam yun. Hindi, yung routine is like yung kailangan all is align. Tapos kailangan sa ganitong oras o kaya yung ganitong time or ganitong araw, dapat ganito sila, mga ganon. May mga routine, which is which is nakakatulong din sa akin. Kasi ako, at least nakakapagplano ko kung anong gagawin namin bukas. Kahit paulit-ulit yun. Kagaya nito, alam nyo ginagawa namin yung paglalakad na yan. Like, every time noon na hindi pa sila nag-aaral, lagi namin ginagawa yan. Hindi ko pa alam na may autism sila. Lagi namin ginagawa yan. Lagi. So, nung nag-aral na sila, so sa umaga, umaga hanggang tanghali, nasa school sila. Tapos sa hapon, dito lang kami sa bahay. Tapos, ang ginagawa ko is binibigyan ko sila ng mga toys na, kumbaga, yung cover up ng boredom nila. Like, si Primo, sa clay siya. Sa clay talaga magaling si Primo. Talagang, anong tawag dyan? Alam niyang mag-mold, alam niyang mag-spelling. So, si Sire naman, dahil parang lahat alam niyang laruin, lahat kaya niyang laruin, ultimo yung nagpapanggap siyang caterpillar, tapos kukuha siya ng apple, mga ganon, or baseball, alam niya yung bat, lahat ng parts ng isang game, alam niya, soccer. So, lahat ng nai-imagine niya, minsan ginagawa niya mag-isa niya, naglalaro siya mag-isa, though hindi sila naglalaro. Hindi niya inaaya yung kuya niya, hindi niya rin ginugulo yung kuya niya, or ginugulo niya man para mang-asa. Kunwari yung ini-spelling ni Primo, guguluhin niya bigla. Doon naiinis si Primo kasi si Primo talagang focus lang siya sa ginagawa niya eh. Yung pagmamold niya ng ganyan, pine-perfect niya pati dulo ng letter A. So, pag nasira yung dulo nun, doon magsisimula ang iyakan. So, ako, dahil every time na ganun, talagang sineset up ko sila sa isang lugar. Which is okay naman kasi alam nyo si Sire, lagi yan bumababa ng sala. Si Primo hindi. Si Primo kaya niyang magstay sa room. Kaya niya magstay sa room ng kahit maghapon. Dito lang siya. Ayaw niyang maki-join. Talagang pagka maingay, aakyat yan. Tatakbo pa nga. Na parang kala mo may kinakatakutan, ganun ang takbo niya. So, hindi siya nagtatagal sa baba. So, dito lang talaga siya sa kwarto. And then, siguro, yung routine din is nakakatulong din sa akin. Kasi gusto ko yun eh. Naglalakad, gusto ko yun. Baka autistic nga din talaga ako. Hindi lang ako na-diagnose. Pero, ayoko rin ng na actually yung mga paglalakad ko is part yun ng parang gusto ko, doon din ako nagre-regulate. Yung parang pag nakapaglakad ako, ibig sabihin parang kumpleto yung araw ko, ganon ako. Pero lang sa minus 35 ba. So, gumagawa ako ng paraan para hindi ako gaanong ma-bored, ganyan. So, yun, ganun ang araw-araw na buhay namin mag-iina.
Yung asawa ko siyempre pumapasok sa work, kadalasan talagang kagaya ngayon night shift siya. So, tulog siya sa umaga kaya kami 'pag walang pasok sila primo, pinipilit ko talagang lumabas kami sa umaga kasi para makatulog yung asawa ko. So, yun. Okey naman. Ang problema ko ngayon, ngayong taon